Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Cyril Berboso. No? So sabi niya, panotis po, idol. Okay, so mas katulad mo, mas marami po tayong iniidolo sa profesyon na ito na nagbigay ng mas maraming kaalaman sa atin. At ngayon naman po, ito po, no? Sa pamagitan po ng YouTube channel na to, sinishare po naman natin sa iba. Okay? At shoutout din kay John Terotero, no? So sabi niya, pa-shoutout po at saludo po ako sa iyo, sir, kasi marami po akong natututunan sa inyo. God bless po. At maraming salamat din naman, no? Sa iyong patuloy na pagtangkilik. At sana po ay i-share natin, ibahagi rin natin sa iba para katulad po ninyo ay mas maliwanagan po sila sa mundo ng security. Ang tatalakayin po natin ngayon, ito po ay naobserbahan lang po natin. Tulad ngayon, may bagong implementation po doon sa pagtataas na naman po ng minimum wage, no? Ng 35 pesos sa NCR. At kasunod po niyan, siguro sa ibang mga region, base po sa mga talakayan dyan sa regional tripartite, yung wage board na yan, siguro po, baka sumunod din yung ibang region, no? So, dito po, maraming mga security personnel minsan na nagtataka bakit hindi agad na-effect sa kanila yung automatic na increase, no? So, sa part naman din ng mga ahensya, may mga katwiran sila diyan na hindi naman daw kasi agad-agad na nababago or na-amyendahan yung kanilang kontrata. Anyway, kung ano man pong mga katwiran diyan, hindi naman po natin para palalimin yung bagay na yon. Ang sa atin lang po, magbibigay po tayo ng basic or payak na financial literacy sa ating mga security personnel. Kasi kung minsan, ako karanasan ko, no? Nung ako'y nasa security industry pa talaga, talagang minsan in the form of back wages or back pay, retro, no? So minsan naiipon yung increase at pagka ganun ho talaga siguro sa mundo ng security, no? Pagka hangga't hindi pa na-approve ng client yung kontrata at hindi pa nakakasingil yung ahensya, hindi pa po na ibibigay automatic yung increase, no? So sa ganyang punto po, kung minsan, siyempre, may mga kabaro tayo na medyo naiinip dahil sadyang gipit po talaga, talagang napagdidiskitahan na talagang dapat maibigay na yan, no? Ngayon, ito ay payak na simpleng financial literacy, no? Na kung ano man yung kinikita natin sa ngayon, marapat lamang siguro na mapagkasya rin po natin, no? Halimbawa po, doon po sa mga security personnel, minsan kasi sa pag-iikot po natin, nakakita tayo minsan ng mga gwardiya na lumalabas sa kanilang establishment at minsan nasa gilid, nagyoyosi, no? Naninigarilyo. So, ito po, gusto ko lang na imulat yung ating mga kabaro, yung ating mga private security personnel or private security professional na naninigarilyo, umiinom, no? Kesa minsan minsan medyo hindi mo malaman kung malulungkot ka or maaasar ka minsan, dumadaing na kulang ang sweldo, pero pag linggo umiinom. Kulang ang sweldo pero araw-araw may pambili ng sigarilyo. Di ba? Walang pambili ng gatas ng anak pero may pambisyo. Okay? So, yun po yung gusto nating baguhin na mindset, no? Nung ating ilang mga security personnel na nakikita po natin. Okay? Well, hindi natin kinokondem hindi tayo nagbo-boycott ng pagbili ng mga bisyo. Pero kung tingin po naman natin ay medyo hapit yung ating budget, baka pwedeng medyo pag-aralan natin na maisantabi muna to. Halimbawa po, sa isang gwardiya o sa isang tao na let's say tulad niyan, yung mga nakaraan, may mga tinanong tayo, no, bago po tayo nag-conduct ng mga ganito,
ng ganitong video, nagtanong din po tayo. No? Halimbawa, sa mga tindahan, yung bentahan po ngayon, let's say isang stick na sigarilyo, minsan naglalaro sa 7 pesos hanggang siguro 10 piso o lagpas pa ang isang stick po. Depende po sa brand. Hindi na po tayo magme-mention ng brand nito. Halimbawa po, sa pinakamura, no? Let's say, base po sa mga tinanong po natin, yung pinakamurang brand, halimbawa, 7 pesos. No? So, meron tayong ilang mga security personnel na natanong. Let's say, sa 7 pesos ang isang stick. No? Sa loob daw ng isang araw, let's say, yung isang security personnel o isang tao na conservative manigarilyo, let's say, nakakapito siya. No? So, 7 pesos, 7 stick araw-araw. So, kung kukwentahin niyo yan, 7 pesos times 7, yan po ay 49 pesos. So, ibig sabihin, kailangan niyang mag-alat ng 49 pesos sa kanyang bisyo araw-araw. Okay? So, yung 49 pesos po, sa loob po ng 7 araw, yan po ay 343. No? So, ibig sabihin, 343 sa isang linggo. Okay? So, yan po ang computation. Kung 343 sa isang linggo, ilang linggo po ba? Kasi, 7 pesos, nakakapito siya sa isang araw, so 7 times 7, 49. So, sa isang araw, may 49 pesos siyang dapat ialat sa kanyang bisyo. So, 49 pesos per day, ilan hubang araw meron sa isang linggo? Yan po ay 7 araw din. So, 49 times 7, yan po ay 343. Okay? So, 343, ilan sa loob ng isang linggo, no? Ilan hubang linggo meron sa isang buwan? So, approximately, o definitely 4 weeks sa isang buwan. Diba? So, 343 times 4, yan po ay pumapatak ng 1,372 per month. Okay? So, sa loob po ng isang taon, yan po ay 12 buwan. Okay? So, 1,372 times 12 months. Okay? So, yan po ay pumapatak na 16,464. Okay? Sa pangkaraniwang empleyado po, no, na sumusweldo ng minimum, yung 6,464 po, yan po ay katumbas na po ng natatanggap din yung 13-month pay. Diyan po naglalaro yan, no? 15,000 pataas, no? So, diyan po naglalaro, no? Katumbas na po yan ng tinatanggap ninyong 13-month pay. So, ibig sabihin, kung may 13-month pay ka na ganyan, kalaki, at kung itinigil mo yung sigarilyo mo, so, pagsamahin mo yun, di meron tayong 34,000. Okay? No? So, yan po yung ilan lamang sa sinasabi po natin. No? Halimbawa, yung 7 pesos times 7, 49 pesos a day. Pag kinumpit mo yan, straight computation, 49 pesos times 365 days, yan po ay 17,885. Okay? No? Kung ganyan man po kalaki yung 13-month pay nyo, dinoble mo yan, di napakalaki po niyan. Diba? So, 34,000. Okay? O nearly 40,000. Diba? So, yan po, no? Bisyo. Diba? Sali po na kasi sabi ko nga, wag nating hintayin na ano ba yung may matandang kasabihan di ba? Wag mong antayin o wag mong hanapin yung magagawa ng bayan sa iyo o ng gobyerno sa iyo, kundi ano ba yung magagawa mo sa bayan, 'di ba? Ngayon, kung sa mga ganitong maliit na pamamaraan, 'di ba? Makakapagsubi tayo, di mas lalaki yung ating buying power para i-drive yung ekonomiya natin. Okay? So, yan po ay computation lamang. Ngayon, halimbawa, yung 17,885, di ba? 49 pesos times 365 days. 365 days po meron sa isang taon. So, that is 17,885.
Magkano po ang halaga ng hollow blocks ngayon? Halimbawa, may 10 piso, may 12 or may 15 pesos. Halimbawa, 12 pesos. Pag dinivide mo yung 17,885 divided by 12 na katumbas ng isang pirasong hollow block, meron kang hollow block na 1,490 pieces. 90 pieces. Diba? So, kung matitipid mo yan sa loob ng mga ilang taon, aba, edi pwede kang makabuo ng, di ba? Bahay or what, di ba? So, ito ay simple at payak na computation lamang. Ang layunin po natin dito ay matigil po yung bisyo, lalo na po ngayon, no? Sa tracking po ng Philippine government ngayon, mas nilalakihan po nila yung buwis sa mga vices, no? Yan po yung tinatawag na sin tax, no? So, ano ba yung mga nilalagyan ng sin tax? Alak, sigarilyo, di ba? Yung mga asukal, sweets, di ba? So, kasi technically, yan ay nagdudulot ng sakit, di ba? Halimbawa, itong sigarilyo, di ba? Pag tayo hindi tumigil dito, ang mangyayari sa atin dito, respiratory diseases. Di ba? So, gumastos ka na ng ganong kalaki, accumulation, di ba? Ganong kalaki, nagkaroon ka pa ng respiratory diseases. Di ba? Ano ba yan? Tawag niyan, cancer, lung cancer, heart diseases, coronary heart disease, di ba? Stroke. Okay? So, yung tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease, yung COPD, no? So, katulad po ng emphysema at chronic bronchitis. Diba? Yan po isa sigarilyo lang. Kung umiinom ka pa, diba? Medyo mabigat po ang laban. Okay? O halimbawa, magkano po ako natutong uminom nung ako'y nasa second year high school, sa pagkakatanda ko, diba? So, paborito namin dyan, yung bilog. Diba? Minsan nilalagyan lang namin ng kalamansi nung araw. Sa totoo lang, na-realize ko yung pagbavalue sa pera nung nagtatrabaho na eh. Nung nag-aaral, parang ganun pala talaga. Okay? So ito tinuturo din natin. Diba? Itinuturo din natin sa ating mga security personnel. Halimbawa, kung umiinom ka, let's say pinakamurang alak dyan, 70 pesos ang bentahan sa mga tindahan. O, let's say sa tuwing linggo, di ba? O pag wala kang pasok, umiinom ka, 2 bote di ba? Isang session mo, 2 bote. O di 140. Di ba? So 140. Okay? So magkano yan, di ba? 140 sa isang linggo, let's say linggo-linggo ka umiinom. So sa 4 na linggo, isang buwan, meron kang 560. So 560 times 12. Sa loob ng isang taon, merong nagwaldas ka ng 6,720. Di ba? Sa alak lang yon. Kung naninigarilyo ka pa, tulad ng binanggit ko kanina. Okay? Halimbawa, may kainuman ka, napasarap ka. Di ba? 5 bote yung nainom nyo. So 70, halimbawa, 70 pesos times 5. Diba? So yan ay 350. Okay? So medyo mas mabigat. Diba? So times 12 diba? 70 times 5 350. Okay? So sa loob ng isang taon pumapatak, meron kang 16,800. Okay? So, yan po yung mga sinasabi natin dyan. No? Okay? So, 350 times 12. So, that is equivalent, times 4. So, that is 1,400. Times 12, that is equivalent to 16,800. So, halimbawa, laging ganon. Sa alak, meron kang 16,800 sa isang taon. Diba? Kasi, nakakalima ka o ano, diba? Naninigarilyo ka pa. So, 16,800 plus yung kinumpute nating 17,885. At magkano na po yun?
Di ba? So, more or less, may kulang-kulang 40,000 o 30,000 kang 30,000 plus kang gastos. Magkano lang yung 13-month pay? Di ba? So, sana po nakapukaw tayo ng kamalayan dito ng ating mga security personnel. Di ba? So, sama-sama po nating iangat yung kamalayan ng bawat isa ng ating mga kabaro para nang sa gayon ay kung ano man po yung mai-impok natin buhat sa ating mga kita, ma-divert po natin, no? Makapag-ipon, ma-divert sa ibang bagay na pwede nyong pagkakitaan, no? Sabi nga sa isang libro, sa isang financial literacy book na nabasa natin, so meron daw 5 financial literacy principle, no? Earn, spend, save and invest, borrow, and protect. Di ba? Earn. Kumikita tayo ngayon. Di ba? May sweldo tayo. Di ba? Spend. Ibig sabihin lang dito, gumastos ka nang naaayon sa iyong pangailangan. Di ba? Hanggat maaari po, gumastos tayo nang hindi lalagpas doon sa ating kinikita. Para humantong tayo ron sa pangatlong principle, save and invest. Diba? Kung ano man yung matitipid natin, kahit kakarampot yan, sa totoo lang, may piso araw-araw kang matitipid, sa loob po ng isang taon, that is 365 pesos. Diba? No? So, kung ano man po yung maiipon mo, diba? I-invest daw. Diba? So, patubuin or what, depende po sa pamamaraang maliit na negosyo na yan. Diba? Okay? And borrow. So ano yung borrow? Sa pamamagitan po yan siguro ng mga loans, 'di ba? Meron naman tayong mga ganyan, 'di ba? Meron tayong statutory benefits na pwedeng gamitin, no? Mag-loans kung meron mga biglaang bayarin. And of course, protect. Kung ano man po yung maiipon mo at medyo kumita na, dapat mag-ala tayo ng savings account, no? So, equivalent at least sa una siguro mga 3 to 5 months na sweldo or what, no? Yung capacity para mabuhay. 'Di ba? So, parang pang-alalay mo, emergency fund kung tawagin. Okay? So, sana po, no, yung ating mga security personnel sa halip na pagbalingan natin yung mga ibang bagay, no? Sa totoo lang, mas mapalad po tayo kasi may trabaho po tayo. Di ba? Yung sa araw-araw po na minsan nakikita natin minsan sa lansangan, umaasa lang po sa mga bigay, medyo mabigat po yan. No? Kung tayo po ay kumikita, kahit kakarampot, sabi nga, spend wisely. Di ba? So kung yan ay mauubos pa sa bisyo, hindi ho maganda yan. Di ba? So, unahin po muna natin yung ating pamilya. Okay po? So, muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.